karaniwan ang Super Typhoon Yolanda. Kaya naman walang salita ang kayang maglarawan sa puwersang ibinuhos nito sa Eastern Visayas noong November 8, 2013. Nasaksiyan naman po ng isang team na GMA Kapuso Foundation ang tindi ng hagupit ng bagyong Yolanda sa Palo Leyte. Ang bagsik na super typhoon na kunan ng video. So, good morning to each and everyone. Andito po tayo ngayon sa Nasalanta during Bagyong Yolanda. So, before we start, magpapakilala muna ako and also my respondents. Yes, so ako nga pala si Fatima. And also, I'm Arabas Jikasan. And so, Ma'am Fatima, during Bagyong Yolanda, ano po yung naging experience nyo during nasa Manila kayo? Yes, so during that time po, grabe po ang naging experience ko. Doon na po ako nakakita ng mga building na natumba ng malakas na hangin. At saka grabe po ang baha doon. And also, doon na po tayo makakita ng mga tao na wala nang makain dahil sa hirap maghanap po ng pagkain. So usually naman, alam naman natin na, di ba, sa tuwing may baha, so grabe po kapag hindi po tayo naka-ready ng mga pagkain, like mga sardinas or any food po na pwede nating agad-agad kainin. So grabe po, mahihirapan po talaga tayo. So grabe po ang naging experience ko during that time po. Kasi nga po, doon na po tayo makakita ng mga building na nasisira dahil sa lakas ng ulan, lakas ng hangin, and also doon na po tayo makakita ng mga hayop na nahihirapan dahil hindi na po kayang iligtas ng may-ari dahil sa lakas ng mga bagyong tumama doon po sa Manila. So that's all po. So, the second question ko po sa inyo, Ma'am Fatima, is paano nyo hinarap ang hindi inaasang pangyayari during Bagyong Yolanda? And also, Ma'am Fatima, paano po kayo namuhay during Bagyong Yolanda? Yes, so sa awa po ng Diyos during that time po is may naripaka akong foods na pwede namin kainin pag nagugutom kami. And also, dahil sa hinarap namin ito kahit gaano pa kami kahirap para lang makasurvive sa bagyo na yon. Kasi Bagyong Yolanda is one of the most dangerous bagyo. Diba? So, dahil sa nakikita ko sa pamilya ko, Yes. nakaya ko pong harapin or nakaya namin harapin together with my family. Sabi nga nila, di ba, unity. So, kapag sinamahan natin ng unity kasi, di ba, makakasurvive tayo kahit gaano pa kahirap. So, the third question ko po sa inyo, Ma'am Fatima, is paano nyo po napanatili ang inyong sarili sa gitna ng kalamidad? Yes, so, ang ginawa ko na lang po is, during Bagyong Yolanda, ang ginawa ko is, tinignan ko yung pamilya ko at ginawa kong inspirasyon. And also, pag kasi sa Bagyo, pag dumating kasi ang Bagyo sa isang tao o sa lugar, is kailangan natin huwag ma-pressure o ma-tense para hindi tayo agad-agad. Or para kung ano man yung kailangan natin gawin ay magawa natin. Kasi once kasi, di ba sir, Yes. once kasi na-tense tayo or na-pressure tayo, hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. Yes. So, dapat po sa pag may bagyo, kailangan po natin ng ayusin yung sarili natin Yes. para specific, Ma'am, is kumalma lang. yes po. And that's all po. Ako po si Hyren Yumangura at kasama ko po ang isa sa mga nasalanta ng bagyo noong 2013, ang Bagyong Yolanda. Saan naganap tong Bagyong Yolanda at anong taon ito?
2013, doon kami sa Alabang, na time na yun. Anong nangyari sa inyo, Mang? Oh, mahaba ang tubig. Doon kami, umakyat kami sa bubungan kay nakaabot na sa lapag ng sala. Ano yung mga na-save niyo na gamit niyo? Naisip ng gamit, mga baro lang, kaya lahat ng gamit doon, nangalutaw na sa tubig. May dumating ba na rescue sa inyo? Wala pa yun na time na yun, wala pa, tilis pa, parang dumating ang rescue. Wala, nagatiis kami sa bubong. Ganun. So, yun, Mang, inabot ba ng ilang araw yung bagyo? 1 week pa nga eh. Anong ginawa niyo sa 1 week din, Mang? Nasa bubong lang ba kayo? May magpababa kami. Ang sala may tubig niya, lapaw ng tubig. Abot na sa hawak.